Hi mga kababayan, magandang araw at teka, ito we're going live early morning. It's about 6:20 in the morning. Nasa NCR area na po tayo pagkatapos ng ating maiksing pakikipag-salamuha sa aking pamilya sa Iloilo. I'm now back sa Metro Manila. At dito po ay gagawa tayo ng ilang mga pakikipag-interact sa iba't ibang mga sektor ng lipunan bilang bahagi po ng isa sa mga nominees ng Ipanaw Sambayanan Party List bilang pagtataguyod sa totoong pag-uugnay ng mamamayang Pilipino at ng iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na po sa hanay ng masang Pilipino, upang mas lalo po nilang maalala ang Ipanaw Sambayanan bilang bahagi po ng paglalakbay ng mamamayang Pilipino para sa isang totoo, prinsipyado at tamang party list organization na magbubunsod po ng hindi lamang pagsusulong sa katutubong mga karapatan at kagalingan ng mga tribo sa Pilipinas. By the way, they are numbering more than 20 million Filipinos po ang nabibilong sa iba't ibang halos mahigit 100 tribo ng pamayanang katutubo sa Pilipinas. That's why po the word Ipanaw is an indigenous word for journey o paglalakbay. Sambayanan po ay nabuo naman ito noong panahon ng lumalaban tayo sa electoral struggle noong 2022, kung saan kami mga dating rebelde at mga kadre ng CPP, NPA, NDF na nagbalik loob ay sumama sa panawagan ng mamamayang Pilipino na itakwil at labanan ang pamamayagpag at patuloy na pag-infiltrate ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng kanilang mga party list na better known as kamatayan party list groups, no? Na pumapasok sa loob ng Kongreso, kumukuha ng pondo ng mamamayan at ginagamit ang poder at pondo at kapangyarihan sa loob ng Kongreso upang atakihin ang gobyerno from within using the pretenses of democracy. At kung kaya, nagre-recruit at patuloy na sumusuporta sa gawaing terorismo ng NPA, panununog, pagpatay, pangbobomba. And yan pong dahilan kung bakit lumaban ang sambayanan sa party list noong 2022 elections. By the way, Annalyn Rivera Villanueva, good morning. Yeah, good morning kay Eric. Jocelyn Grifalda, blessed morning kay Eric. Smiley Margaret, yeah, mayroon na tayong mga sumusubaybay. Ay nakikita ko yata si Brother Beethoven Crasco. Yes, Brother Beethoven, I saw you. Sinusubukan ko po mag-interact sa sambayanang Pilipino kahit papaano para po maipakita na hindi po tayo nawawala sa mundo ng information and advocacy campaign para sa mabuting pamamahala, prinsipyadong paggigiit ng mga pananaw tungkol sa mga mahahalagang usaping pangbayan, usaping panglipunan at socio-economic and political insights hinggil po sa kalagayan ng ating bansa. Maraming salamat sa maagang sumama sa aking live. But I think kina Brother Beethoven sa Canada ay gabi, alas 6 ng gabi pasado. Ray Di Kinya watching from Australia. Boyak ng Matho, good morning ka Eric, watching from Japan. Marami palang OFW brothers and sisters natin, mga kapatid na nanonood, no? Japan, Hong Kong, and then Australia and Canada. Hansel Jose, good morning po. Yeah, thank you sa inyo ha. Jovi Pulot from Hong Kong, good morning Eric. Hazel Caparoso, good morning Eric, may the Almighty Father bless you. Thank you po. Good morning ka Eric from Singapore. Oh, Tuts Halong ka Eric. Yes, thank you Tuts MK. Ka Eric watching you from Caloocan. Oh, dito yan, malapit-lapit lang sa area ko. North side of Manila. Elmer Bonani, shout out ka Eric. Good morning Lodi. Yes. I will not go very long sa live na ito kasi pagpiprepare po ito for getting back to office after almost 4 days na nagpahinga po ang mamamayang Pilipino in the observance of the traditional cultural
commemoration sa pagbibigay pugay sa ating mga namatay at namayapang mga pamilya at mahal sa buhay, yung Undas, ay balik realidad ngayon ng sambayan ng Pilipino. No? Arnold Bigkas, more power ka Eric, kababayan ko to. Mimi, good morning from Philippines, from Hong Kong, ka Eric. Good morning, watching from Bicol, as far as Bicol ha. Panglao Island, Bohol. Ay, maraming nanonood. D.E. Lopez. Ipanaw ang party list ko. Suportahan ka po namin dito sa Mindanao, ka Eric at Doc Lorena at Atty. Busantog. Maraming salamat, DL. Rose Rama Cañete. Thank you sa mga kababayan ko. Dalawang mahalagang punto lang po ang gusto kong ipaabot. Ang Ipanaw Sambayanan po ay party list na lumalaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. And we are the only party list with that kind of agenda. Whether kami po ay tinitingnan ng kasalukuyang administrasyon na oposisyon o nasa opposition line because of our proximity of political principles in historical background sa pagiging malapit sa mga Duterte, lalo na kay former President Duterte, doesn't matter. Politicians come and go, but the problem of society will always be the priority na dapat inaasikaso ng pamahalaan. It only happens na magkaibang political fence posible ang aming kinalagyan ngayon kung ikukumpara noong 2022 nang tumakbo kami. But it does not matter kung ano po ang kalagayan ng mga hidwaang pangpolitika ng ilang mga political families and political groups. Hindi po nawawala ang katotohanan na nananatili po ang remnants of threats ng communist terrorism ng CPP, NPA, NDF, the biggest and the longest miserable threat that have become already, or that has become already, the national evil in our country's history for the last 55 years, ang CPP, NPA, NDF. At wala pong ibang mga political groups o political organizations and even party list ang naninindigan na sila'y sitahin, labanan at itakwil. Manunumbalik na naman po ang pamamayagpag ng bayan muna, better known as Bayad Muna. Nag-file sila ng candidacy nila sa party list. Dati itong mga top-notcher ito, bago ang dumating ang Ako Bicol ni Saldico at ng mga Tulfo na AXIS. Ito pong top-notcher dati, ang grupong binuo namin nung kami mga kadre pa sa CPP, NPA, NDF, ang Bayan Muna. Nandyan pa rin ang ACT Teachers, no? Alliance of Communist Teachers. Nandyan pa rin po ang Kabataan NPA Recruiter nila Raul Manuel. At nandyan pa rin ang Gabriela, at ngayon si Sara Ilago from Kabataan to Gabriela naman siya. Rio Guzman, thank you. More exposure sa media, kakampanya ko ang party list ninyo. Jem Pasagi, mayang agada sa imo ka Eric, kababayan ko ni. From Calamba siya, nag-watch ngayon. Bel Ortiz Loyola. So sa mga nanonood at nagpapa-shoutout mamaya, babalikan ko po kayo. Tapusin ko lang po yung punto ko. Of all the party list na na-accredit ng COMELEC, historically, ang Ipanaw at Sambayanan lang po ang naninindigan that we should support the effort of the National Security Council, the effort of the National Intelligence Coordinating Agency, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, para labanan at tuldukan ng lubusan ang pagre-recruit sa kabataan na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, ang kanilang pananalasa sa karapatan at seguridad ng mga katutubong tribong pamayanan na ginawa nila mga kampuhan, guerrilla base, guerrilla zones for the last 50 years. Ang pang-aambush, pagpatay nila ng mga sundalo at pulis, panununog at extortion sa mga kontraktor. At alam ko, yung isang sikat na kontraktor na ngayon ay nabuhusan ng katotohanan ng kanyang mga pangungulimbat dyan sa area ng Bicol, nagbabayad dyan sa NPA. I should know. I personally talked to him. Hindi ko na mention pangalan niya. I personally talked to him in April of 2022. At kilala ko rin kung sinong chief security officer niya. Retired Major General yan. Hindi ko na rin babanggitin. Yan po, mga facilitator ng mga pagbibigay ng pundo at extortion money sa CPP, NPA, NDF yan sa area niya sa Bicol. So, klarong-klaro po na ang mga enablers ng NPA, ang enablers ng communist terrorism, ay walang magawa po sa mga party list at mga urban operatives na ito kung walang maninindigan at maglakas loob na expose po sila. Yan po isa sa agenda ng Ipanaw Sambayanan, mga kababayan. Tutulungan natin ang national security support regardless kung gusto kami o hindi ni Bongbong Marcos. Doesn't follow para sa aming prinsipyo. Wala kami pakialam kung gusto kami o hindi ni Martin Romualdez ang Ipanaw Sambayanan. What we are promoting and proposing
is a program that will benefit the best interest of the greatest number of the Filipino people, lalo na po sa pangseguridad na usapin, upang mawala na po ng lubusan ng mga recruiters, supporters, enablers, financiers at benefactors ng communist terrorism sa ating bansa. Di tayo umunlad dahil sa kanila. At may kapal ng apog pa itong CPP, NPA, NDF. Nagpatakbo pa ng 11 candidates for senatorial slate. Hindi ito mananalo pero magpupropaganda ito sa political arena during elections. Kaya nga nandito tayo, tumitindig tayo. Tayo na lang ang iilang boses na naninindigan para po i-expose ang kanilang infiltration sa mga schools, universities, factories, sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabataan, kababaihan, katutubo, profesional, taong simbahan. At pati na po sa loob ng gobyerno ay patuloy pang infiltration nila. Their NPA terrorist forces may be dwindling and diminishing. Mga 10% na lang siguro ang naiiwan nilang puwersa o less than that. Pero yung kanilang political and urban operations, infiltration and alliances, buhay na buhay po. Like si convicted criminal Franz Castro, may kapal ng apog pang tatakbo bilang senador. At hindi pa nakukulong. Samantalang si Pastor Kibuloy na wala pa namang conviction, kung tratuhin ng Philippine National Police at ng gobyerno ni Marcos ay parang kriminal na. Wala pong exemption ang constitutional provision that anyone and anybody is presumed innocent until proven guilty even with accusations. Yan po'y fundamental due process and constitutional right. Not only to Pastor Kibuloy but for every citizen ng bansa natin. Ka-Eric, NPA lang at kakampi ng NPA hindi buboto sa inyo. Number 1 kayo sa amin. Salamat, Dindo. Rose Rama, Cañete, basta iboboto namin kayo. Donex Dons. Mabuhay po kayo, Sir Eric. Lenny Reni, miss ko ng laban kasamang bayan at Pilipinas nating mahal. O nga we are also trying to find ways na makasustain tayo ng interaction natin. Pangalawang agenda po ng Ipanaw Sambayanan ay labanan ng korupsyon at isulong ang good governance. So we are not only advocating for national security against terrorism, communist insurgency, and to promote and support ang mabubuting ginagawa ng ating national security forces, ng ating armed forces of the Philippines, ng Philippine National Police, kung hindi kami po ay nagsusulong din ng kontra-corruption. Number 1 dyan po ay walang kontraktor dapat na mga kongresista o pamilya nila ang ma-involve sa mga major infrastructures. At dapat ito ay magkakaroon sila ng tinatawag na waiver o kaya open declaration o yung tinatawag na disclosure na kapag nagkongresista ka na o member ka ng Senate o House of Representatives at mayroon kang pamilya o ikaw mismo kontraktor, i-divulge mo dapat yan at magkaroon ka ng delikadesa declaration na hindi ka mangungontrata gamit ang pondo ng gobyerno kasi dyan ang gagaling ang korupsyon. The powers in government like in Congress na nandyan ang gagaling ang approval ng budget, pagpapalusot ng mga budget at gagamitin mo yan para sa pangungontrata sa mga infrastructure, flood control at iba't ibang forma ng infrastructure. Dyan po nanggagaling ang limpak-limpak na bilyon-bilyon na kinukurakot ng mga politiko. So, dapat mayroon pong full disclosure, divulgement, no? Ibubulgar mo at ilalantad mo. Anong involvement mo sa mga kontratista at mga pangungontrata? At kung kayo mismo ay mga kontratista at kontraktor, dapat magkaroon kayo ng waiver of non-participation to government contracts related sa imong distrito mo o sa mga iba pang mga areas. At dapat yan ay bulgar at lantad sa mamamayang Pilipino. Kaya, corruption po ang una nating agenda, anti-corruption ang lalabanan natin. At good governance. Walang good governance kung walang anti-corruption program. Yan pong mahina ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Hindi lamang mahina sa anti-criminality and anti-drug war, mahina din sa anti-corruption campaign. So does it mean na kung pumupuna tayo ay destabilizers tayo? Hindi po. Ang gobyerno ay nakikinig dapat sa mamamayan niya. The government must listen and should always listen to the feedback coming from the people. Yan po ang tamang demokrasya. Kaya ako po, sa bahagi ko sa Ipanaw Sambayanan at sa sambayanan mismo, hindi kami titigil na mag-advocate ng good governance at kontra-korupsyon at kontra-kriminalidad at kontra-terorismo. Sino man ang nakaupo na Pangulo ng bansa, hindi po nakaangkla sa mga Duterte o sinong particular na politician ang aming prinsipyo. Ang aming prinsipyo ay nakaugat sa interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kami po ay nanindigan at lumaban noon sa gobyerno bilang mga rebelde
because we want to have a society na kumakalinga, umaangat ang buhay at karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Ang mali po ang aming pamamaraan. At ang paniniwala that violence and class hatred will breed change. Karahasan at dugo po naging pamamaraan namin. Mali po yun. Kaya ako umalis, marami pang kasama ko sa CPP, NPA, NDF. At ang tingin ko, we can still go for reform, advocacy, and good governance and transformative politics even though wala na kaming hawak na armas. Hindi na kami nananawagan ng pagpatay o pumatay ng kapwa Pilipino at dumanak ang dugo sa kapwa Pilipino dahil sa maling ideolohiya ng Marxismo, Leninismo at Maoismo na nabubuhay sa dugo at karahasan. Yan pong ang dahilan kung bakit naninindigan kami para sa good governance. Regardless kung ang mga Duterte ay naninindigan din sa kontra-korupsyon at kontra sa mga maling ginagawa sa pamahalaan. Para sa amin, nakakatuwa na may ganyang brand of leadership sa ating major political groups like the Duterte. Pero ulitin po namin ang ipanaw sambayanan ay bahagi po ng paglalakbay para sa mabuting pamamahala. Number 3, ako personally ay nag-open ngayon ng aking live. Ito pong last part ng aking live kasi alam ko, naghahanda kayo para mag-opisina at magbalik na sa realidad ng buhay. Bakit ko po sinusuportahan personally? Hindi pa po napag-usapan ito sa Ipanaw Sambayanan. Bakit ko po personally sinusuportahan si Pastor Quiboloy? Una sa lahat po, I know personally, nakita ko sa loob ng 5 taon halos na nakasama ko sila. I am not a member of Kingdom of Jesus Christ. Nakita ko kung paano lumago, pinamahalaan, pinamunuan nila ang isang matino, mahusay na organisasyon ng kanilang ministry sa Kingdom of Jesus Christ at pati sa SMNI. Pangalawa, Pastor Quiboloy is presumed innocent, proven with guilt beyond reasonable doubt. Doon pa tayo maghusga kung totoo po ang mga aligasyon at mga akusasyon sa kanya. Every individual citizen of this country, sa ilalim ng ating Republican democracy, sa ilalim ng batas na pinakamataas, which is the Constitution, we are guaranteed that presumption of innocence. And accusation and allegations do not account immediately or equivalent to guilty ang isang tao. Kaya po ako naninindigan sapagkat I believe ang lahat ng ginawa laban kay Pastor Quiboloy ay bahagi po ng pagwasak sa kanyang ministry at pagwasak sa kanyang koneksyon sa isang political brand of leadership na kanyang sinuportahan ang mga Duterte. At dahil dyan sa kanyang influence, both religious and social influence, na-target po siya. At na-target ang SMNI, na-target po ang Kingdom of Jesus Christ. At lumabas po ang ganitong mga pag-atake because he became a convenient excuse to launch immediately an initial attack para wasakin at sirain ang mga Duterte by using itong mga accusations na very scandalous against Pastor Quiboloy. Alam niyo po, napakasakit ng nangyari kay Pastor Quiboloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Paano po kung after trial sa competent court, inosente ang tao, even sa Amerika, at napawalang sala po siya? The damage that has been done against his person, his honor, his integrity, his dignity, and to the organization of Kingdom of Jesus Christ and to their ministry, hindi mo na po maibabalik yan, mga kababayan. Yan pong masakit eh. Alam natin na laro ng maruming politika po ito, ang nangyari kay Pastor Quiboloy. Kaya po ako naninindigan sapagkat nakita ko po ang prinsipyo ni Pastor Quiboloy, good governance, anti-corruption, and he devoted his resources, their resources, para labanan ang CPP, NPA, NDF. At the time na wala pong tumindig at sumuporta ng tulo-todo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, natatakot po ang mainstream media, ang corporate media na magbulgar ng katotohanan sa modus operandi ng CPP, NPA, NDF, and the personalities na involved sa kanila. At hinaharas po ang mga nasa government, mga officials ng Armed Forces of the Philippines ng PNP. Si Pastor Quiboloy po tumindig. And kung susumahin ko personally, umabot ng mahigit 1 bilyon sa loob ng 5 taon halos. Nalibre po ang laban kasama ang bayan, ang kanilang paggastos ng kuryente, resources, ng kanilang mga kamera, ng kanilang information technology. Lahat ng ito po para tulungan lamang ang pangunahing programa ng gobyerno na
tinatawag nating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Si Pastor Kibuloy po ay nanindigan na suportahan ang gobyerno at ni walang isang sentabo po siya, isang singkong duling na hiningi sa gobyerno. Kaya mga kababayan, nananawagan po tayo sa ating mga kapatid at kasambayanan. Intindihin po natin na mas maraming matitino na mga leaders dapat ng gobyerno natin. Like ngayon, ino-offer ni Pastor Kibuloy ang kanyang sarili. Tingnan po natin ang kanyang track record. Humanitarian services, sa panahon ng kalamidad at mga bagyo, baha at paglilindol, si Pastor Kibuloy nandyan at ang Kingdom of Jesus Christ. Sa panahon na ang bansa ay naninindigan, ang gobyerno ni Duterte na tapusin na ang salot na dulot ng mapangwasak na CPP, NPA, NDF, nandyan po siya. Ay, ito po, like kagaya ng sinasabi ni Rose Rama Cañete, sawang-sawa na po kami ngayon sa gobyernong ito. Dumarami po mga adik sa lugar namin. Ang Sibugay, Zamboanga del Sur, peaceful ngayon dati sa panahon ni Tatay Digong, pero ngayon, balik po ang mga adik at mga kriminal sa lugar namin. Tingnan niyo po ang ibig kong sabihin. These are the things and matters na pinapanindigan po ng sambayanan. Kung kaya, anytime po magla-live tayo, magpapahayag po tayo ng iba't ibang mga programa ng sambayanan o ipanaw sambayanan. Ulitin ko lang po my personal decision to support Pastor Kibuloy is not yet decided by Ipanaw Sambayanan. But as a person na naging bahagi po kami ng kanyang crusade and advocacy to fight communist terrorism at naipakita po niya ang paninindigan sa prinsipyadong pamumuno, malinis na pamamahala sa Kingdom of Jesus Christ and ministry. At nakita ko po, nagsayasat ako, nagsaliksik ako. Walang ni isang property na naipundar ang Kingdom of Jesus Christ mula sa dugo at pawis nila na nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Meaning, it's a commonwealth. Nasa pagmamayari ng bawat isang miyembro ng KOGC ang mga napundar nilang mga properties, mga kababayan. At napakalinaw po ng kanilang anti-corruption crusade. Pag may corruption, automatic out ka sa iyong ministry at magkakaroon ka ng disciplinary action sa kanilang organization. At ang SMNI po, against all odds, ginugurgur, kinakatay, binubusalan, hinaharas, tinatakot, at haros durugin po nila ay hindi po natinag sa pagdadala ng katotohanan para sa mamamayang Pilipino, which mainstream and corporate media cannot do because of their profit interest and control of the oligarchy sa organisasyon ng mainstream media. Christina Malbog Dikindik, laban lang ka Eric sa karapatan ng ating bayan. We support you. Salamat po. Hemsworth Riza, si Tita Risa ito sa Haro, Iloilo. Thank you for your support sa Ipanaw Sambayanan. So mga kababayan, yun po ang dahilan kung bakit tayo ay nagla-live pero ang nakalagay sa baba ng cellphone ko, slow connection at mag-oopisina pa ang taong bayan kay Eric. So wrap up na. Slow connection ng internet ko. Anyway mga kababayan, I will not stay longer sa live na ito. Samahan niyo po ako anytime. 1 hour before siguro mag-announce ako, 2 hours before. Magla-live tayo ulit mamayang hapon. Ang political condition ng ating bansa at ang economic situation na hinaharap natin, walang ibang makakalunas po nito kundi tayo rin sa pagsusulong ng mabuting pamamahala ng matino na pamunuan sa pamahalaan. At hindi po pwedeng walang pakialam ang gobyerno sa sentimiento at boses ng kanyang mamamayan. Let us not stop voicing out our sentiments. Let us call out the government. That is our good citizens' duty. Hindi po ibig sabihin kapag tayo ay pumupuna sa gobyerno, tayo ay automatic oppositionista. Hindi po ibig sabihin na kapag tayo ay tumutuligsa sa maling gawain, sa korupsyon, ay matatakot na tayo dahil gugurgurin tayo, tatanggalan tayo ng Facebook account, tatanggalan tayo ng YouTube access at kung ano-ano pa. Yan po ang dahilan kung bakit lumalaganap ang korupsyon. Ang mga abuso at mga paglapastangan sa kapangyarihan, ang pagnanakaw at pangdarambong sa kabanang bayan, at ang paglaganap ng terorismo ng communist terrorist groups ng CPP, NPA, NDF, at mga urban operatives, infiltrators, at mga mapagkunwaring mga operatiba nila through party list infiltration sa gobyerno, at mga drug lords at mga kriminal at kurakot sa gobyerno. Lahat ng ito po lumalaganap kapag nananahimik at nag-aalangang magsalita at manindigan ng taong bayan.
Ang ibig ko pong sabihin, kapag isa-dalawa lang tayong maninindigan, medyo alanganin yon. Mahina ang dating yon. Pero kung taong bayan na mismo ang nag-voice out ng pananaw nila, mahirapan po silang busalan tayong lahat. Kaya Banji, o Hanola, Redicilias, good morning ka Eric. OFW pa ako sa Hong Kong ngayon dito. Time ni Tatay Digong po, nag-stop ang anak ko sa drugs. Tumaba siya, naging maayos, pumayat naman ulit ngayon. Natatakot ako mukhang bumalik sa bisyo. Nako, nakakatakot ang gobyernong ito ka Eric. The fear factor is out and the government becomes sometimes tentative or worse, walang nagagawa. Sa panahon ng kalamidad, hindi mo alam kung paano magresponde ito. Sa panahon ng malaki ang pagbaha, malawakang korupsyon, malalimang problema ng infiltration ng communist terrorist group sa bureaucracy ng gobyerno at sa iba't ibang sektor, at ang panunumbalik ng paghahari-harian ng malalaking pamilyang oligarko, at ang paglaganap po ng abuso sa gobyerno at kapangyarihan, kagaya ng Tuadcom dyan na binuo ni Martin Romualdez. Ang kanilang mapagkunwari na panghaharas at paglalaro ng maruming politika, nakapokus sila kay Digong at kay Sara Duterte para wasakin, hindi nila masolusyonan ang baha, bagyo at kalamidad, at ang paglaganap muli ng droga, at ang mahinang pamumuno at problema sa paglaganap ng korupsyon. Mantakin mo, ang ayuda nila umabot na ng 600 billion pesos. Hindi pa maampat-ampat para lang bumili ng boto at loyalty. Walang accounting po ito. At ang kanilang liquidation by certification, ang CPP, NPA, NDF hindi bababa po sa 100 million ang nakuha nilang pondo this year mula dyan sa House of Representatives, at ginamit nila yan bilang allowances. Mantakin mo tagapagwasak ng ating gobyerno, pero pinupunduhan natin ng 100 to 200 million a year pesos. And imagine 2001 pa sila nandyan sa loob ng Kongreso. Wala nang naiambag at naitulong sa kabuhayan at pag-unlad ng karapatan at mabuting kalagayan ng ating bayan. Sila pa ang naghari-arian ngayon dyan sa Tuadcom at mga kasabwat pa nila ang mga politikong ganid. Yan po ang lalabanan ng Ipanaw Sambayanan. By the way, hindi na po tayo magtatagal at mukhang ang ating mga kababayan ay ready to go na para sa kanilang panunumbalik sa realidad ng buhay. Muli, magkikita tayo mamayang hapon I'll try to go live, no? Kasi maraming nagtatanong ka, Eric, hindi ka na namin naririnig, hindi ka na namin nakikita. At ano na ang kalagayan ng Ipanaw Sambayanan? From time on, starting today, ay susubukan ko pong mag-live kahit mga 15 to 20 minutes lang para makadaupang palad ko po kayo mga kababayan. Sa mga sumama po sa live ni Ka Eric at ng Ipanaw Sambayanan, number 18 po tayo sa official ballot ng ating party list sa 2025 elections. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga plataforma sa mabuting pamamahala at ang agenda of good governance ng Ipanaw Sambayanan. And ako personally po ay nagugustuhan ko ang mga panukalang batas na isusulong ni Pastor Kibuloy. And hindi po kami nakakapag-usap kasi hindi ganoon kadali na puntahan siya sa kulungan. Pero yung aking 5 years almost na karanasan sa kanya ay nakikita ko po na siya isang mabuting tao at may kakayanan na mag-ambag ng mabuti sa mabuting pamamahala. The way he built the ministry, lead the building of the ministry of Kingdom of Jesus Christ worldwide. Don't worry po. Hindi ko po kayo pinipilit, nagvo-voice out lang po ako ng aking saloobin at mga pananaw. Ang aking huling habilin muna bago tayo magbalik sa ating mga way of life for today, at baka magkita tayo mamaya mga 4:30 to 5, susubukan ko mag-live 30 minutes mamaya sa Facebook live ko na ito. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito tayo kundi tayo ding mga Pilipino. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang gobyerno ay nagiging matatag yan at maayos kapag buo ang loob at pagkakaisa ng mamamayan para po ito ay mag-assert ng ating saloobin sa tamang pamamahala. Maraming salamat Hemsworth Riza at Rose Negros Villagracia, Arnold Bigcas, Beethoven Crasco, and the rest po na nagla-join sa live ko. Ulitin ko lang po, si Ka Eric po, ang boses ko ay nagmumula sa aking pagmamahal sa totoong interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ipanaw Sambayanan Party List is an advocacy group and a social movement of the people.
to defend the rights and welfare ng ordinaryong mamamayan laban sa bulok at pangungurakot ng mga ginagawa sa gobyerno at mga puwersang nagwawasak ng ating lipunan. Kaya kami sumasama sa political struggle na ito. Muli, magsama-sama tayo sa pagtindig upang lalo pang palakasin ang kabutihan at pagsulong sa maunlad na bayan natin with good government na umiiral para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Makikita tayo muli. Ito si Ka Eric ng Ipanaw Sambayanan at ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan. Magsama-sama tayo palagi. Manalangin sa Poong May Kapal, manalig sa ating kababayang Pilipino at maging malakas ang loob na ipagtanggol ang Pilipinas nating mahal. Bye for now. Mabuhay po.